Natawag niyo? Richard. Bible study. Marami tayong dapat gawin sa loob ng isang linggo. Kung hindi magda-diet tayo, diet, payat. Papayat kang Kristiyano, maniwala kayo. Kaya kung isang hirap na hirap kayo, kasi inaasahan nyo lang na yung pastor lang ng isang oras. Magsasalita sa inyo, Kristiyano na kayo. Yun ang problema natin. Hindi. Iyon, pampalakas yun. Sa oras lang yun eh. Pero may 7 araw na may 24 oras. Hindi kayo bawal tumawag sa Diyos. Hindi kayo bawal magbasa ng Bible. Hindi kayo bawal makipag-Bible study. Hindi, iba kasi yung physical eh. Yung physical ni Ruel is tricycle eh. Physical yun, hindi kasalanan yun. Pag hindi ka tricycle, hindi kasalanan yun. Ang dami nung iniisip, physical. Parang ako, yan, ang pera, physical yun. Walang pakialam sa Diyos yun. Yung sa Diyos ang pinag-uusapan natin pag nandito tayo. Ang sa Diyos is dasal, sa Diyos yan. Bible study, sa Diyos yan. Meditation, sa Diyos yan. Yun naman hindi natin ginagawa. Hindi yung tricycle, hindi yung kung ano-ano ginagawa natin. Tapos pag hindi natin ginagawa, may kasalanan siguro ako sa Diyos. Hindi yung tapos na si Jesus Christ doon. Tapos na, Kristiyano ka na. Namatay na si Jesus Christ. Hindi na problema. Wala ka ng kasalanan doon. Bayad ka na eh. Unless suli mo. Di ba? Hindi naman siya suli eh. Hindi ka lang tricycle. Hindi spiritual yun. Ang spiritual, tingnan mo yung Muslim. 3 beses nagdadasal sa isang araw. So umaga, yuyuko na alala niya ng Diyos. Sa tanghali, yuyuko naman na yuyuko. Sa yuyuko naman na yuyuko yun. Hindi yan nakakalimutan Diyos. Tayo nakakalimutan natin kasi linggo lang tayo nag-aanan ng Diyos eh. Kaya, diet tayo, diet. Diet sa Diyos. Yun ang problema. Mas ka ng turo ng pastor, mas ka ng tinuturo dito, pag once a week kayo pupuntahan yan, ay talagang mamamayat kayo. Di ba? Mas ka ng tithing, tinuro yung tithing, hindi para mag-tithe kayo para masanay kayo. Kasi pag marami kayong pera, hindi na tayo pinag-usapan dyan. Paano ka lang yung pera, ihulog mo na dyan para kumandar niyan. Yun ang ginagawa ko minsan. Huwag tayo magpareho, hindi tithing ang ginagawa ko. Kung ano kaya ng programa, paandarin mo na. Tapos na kasi sa tithing, para sinasabi ko yung tithing, arithmetic. Pag marunong ka na, pwede ka na mag-mathematics. Pag marunong ka na, pwede ka na mag-algebra. Diba? Pwede ka na mag-trigonometry, pwede ka na mag-calculus. Nagbibigay ka na ng mas marami pa doon sa kinikita mo. Calculus na yun. Kasi hindi mo na nararamdaman eh. Umaandar na yung spirit. Kasi mula puro physical talaga to. Physical, importante physical. Pero, haluan nyo ni spiritual. Sabihin nyo, tuwing umaga, 5 minuto ako magdadasal. Tuwing umaga, mapapasok ka doon sa spiritual. Ay, pag nagdasal ka, iyan na ng Holy Spirit doon. Kung saan di mo alam, sasabihin mo eh. Ikanagad ka na ng Holy Spirit doon. Yung lahat ng problema mo, sasabihin sa Holy Spirit, sabihin mo to, sabihin mo to, sabihin mo to. Yan sabihin sagad, turo mo sa Holy Spirit, di man ikaw. Kaya lang, wala ka nung 1 oras umaga. Hanggang 24 oras na, nakalimutan mo na. Na Sunday na lang makikita mo kami, pastor. Hindi kaya ng isang tayo ng pastor dito yun. Ang dami yung tanong, hindi masagot yung pastor kasi one way. Dapat may Bible study tayo na, pastor, ano ba yung problema nung sinabi mo nung ano? Pwede tanongin natin. Ginagawa namin sa ibang church yan, once a week, Miyerkules, lahat na sinir mo sa linggo, tanong mo sa Miyerkules. Kasi hindi mo tatanong sa Miyerkules. One week kasi yun eh, lahat ng pinadala sa kanya, ibibitaw niya sa iyo yun. Ikinig tayo. Pero hindi niya masasagot yung problema mo. Ang binibitawan ng pastor sa atin, is yung hinuhulog sa kanya ng Holy Spirit sa oras na yun. Pero minuto lang yun, minuto lang, maniwala kayo. 24 oras na 7 araw, meron tayo. Gaano kayo kalapit sa Diyos? Anong ginagawin mo? Ang sinasabi mo, mamamalengke, ipagpalengke, hindi mo nakapalengke, baka magalit si Diday kasi hindi na malengke. Walang pakialam yun, hindi kasalanan yun, hindi spiritual yun. Pero marami tayong spiritual na ginagawa. Yung spiritual is, tuwing umaga, pasok ako sa spirit. 5 minuto lang, tuwing pagkagising ko, unahin ko na yun. Tuwing gabi, bago matulog, may 10 minutes ako sa Bible man nabuksan ko. Parang spiritual na naman. Kasi lang naman ang entry mo sa spiritual eh. Pangigipag-away ka sa pastor, pangigipag-away, hindi mo spiritual yung lahat yun.
O naging pag-away, alam mo, ay masama sa Diyos na, naging pag-away ako. Hindi na, peace ka ngayon. Magkakasala na talaga. Pero habang nagbabasa ng Bible, paano magkakasala ng Bible? Eh hindi kayo nag-spiritual, yung problema. Nagdadayet kayo yung problema. Kaya payat na. Kasi, hindi siya kumakain ng ilang hindi pa kumakain. Isang episode lang sa araw, hindi pa ako kumakain. Tubig lang. O 1 meal a day lang. Sipin mo to. Tayo one service a week lang talagang papayat ito pag spiritual natin. Kung gusto nyo maging malakas ang spiritual nyo, daily, hourly, minute by minute. Pero paano yan? Mapupunta kayo sa magaling na Kristiyano sa balang araw, hindi naman kaagad. Pero simulan nyo ng maliliit, 5 minuto sa umaga, at 10 minuto sa gabi, 5 minuto sa umaga, 10 minuto sa gabi. Konting pera, bigay sa natin, para masanay kayo. Sasabayan kayo ng Espiritu. Huwag kayong mag-alala. Yung Spirit lagi na andun, willing magtulong sa atin. Huwag kalimutan yung kasalanan. Bayad na ni Jesus Christ. Wala kayong gagawin kasalanan, hindi na bayaran. Magturo kayo ng kasalanan na gagawin nyo na hindi na bayaran. Pero ba? Lahat ng gagawin ng kasalanan bayad. Kahapon, ngayon, sa bukas. Tapos na. Anong kasalanan pinag-usapan natin? Kaya lang, maging spiritual yung isip mo. Namnamin nyo si Jesus Christ. Namnamin nyo yung ginawa niya. Hindi nyo makikita yun pag hindi kayo nagpasa ng Bible. Hindi kayo makikita pag hindi kayo nagdasal. Kasi sa dasal, hindi naman yung dasal na kayo gumagawa ng dasal, hindi. Yung Espiritu ang sumasama sa iyo para magdasal ka. Kaya sabi ng Diyos Christ, huwag kang tumigil ng dasal. Kasi yun ang daan para makilala mo siya. Pagkakalan nyo lahat, maski maliit, maski itong pagbigay natin, pareho lang yan. Maliit na bagay yan. Pero pag nasanay kayo, talo pa engineer, nagkakalkulito, nagkakalkulos na kayo. Arithmetic lang ang bigibing niya. Pero pag nasanay kayo, bibigyan ng God lahat ng gusto niya. Bibigyan niya sa iyo kasi alam niya, maasahan to, dito mabibigay ito. Kasi hindi ka marunong magbigay. Bakit ihuhulog ng God sa iyo, yung blessing? Hindi ka marunong magbigay. Uhulugan ka ng God kasi marunong ka na. Magagamit ka niya sa gagawin niya. Kung sa pagpasok, hindi na lalabas. Hindi ko magamit to. Pero kung nasa loob yan, inuulong na. Magamit ko ito, magamit ko. Ganun yun. Simula lang lahat yan. Gagamitin ka talaga ng God. Kaya ka tinawag Gagamitin ka. Hindi ka nagpapagamit. Paano yung diet mo? Pepet ka ba? Mamatay ka pa. Yun na gusto kong i-share sa inyo. Salamat. Kailan Panginoon, maraming salamat po sa mga biyaya na yung kaloob, ang lahat ng ito Panginoon ay tinataas sa akin sa inyo. Lord, ano man ang kakayanan namin na ibigay sa ngayon, pagpalain niyo po ito. Patuloy niyo kaming turuan na matutong maging bukal sa loob ang pagbibigay po. Sa iyo kami umaasa at ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Marami po namin kayo inaanyayahan na tumayo para sa ating pagpapatuloy sa pagpuri at pagsama-sa ating Panginoon. Thousand generations falling down to sing the song of ages to the Lamb, and all who come before us, and all will believe, will sing the song of ages to the Lamb. It's the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Sing the song forever to the Lamb. If you walked in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all.
salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Lord, na nagawan po namin ng maayos na sa tulong ni Panginoon, sa guidance niyo. Maraming salamat, Lord, na naranasan po namin ang mga ganitong pagkakataon ng magandang panahon, nakapakinig ng salita ng Panginoon, salita mo, Lord. Maraming salamat po. Nawa po, Panginoon, kung ano po ang mga narinig namin, yung salita mo na sa Lord, ito po ay tumimo sa aming puso, sa aming isip, at may isang buhay po naman ito, Panginoon. Maging po sana itong kagamit-gamit. Maging useful po ito para sa amin. Maging successful po ang aming bawat hinahin or pagsiservice namin sa every Sunday, Lord. At maraming salamat, Panginoon. Hindi po sapat ang kasasalamat. Hindi po sapat ang pagpupuri namin sa iyo. Alam po namin na hindi namin magtatapatan lahat ng mga nagawa mo para sa amin, Lord. But thankful po kami lahat, Panginoon, sa mga pinagkakaloob niyo sa amin, sa blessings and everything, Lord. Maraming salamat. Inihiling din po namin na paspasan ninyo ang aming pagkain sa hapon na to. Lawag po kayo dinisin ninyo na makabuti po ito sa aming physical na pangangatawan, Lord. Maraming salamat po. Ito po ang aming samang dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. The service has ended. See you on next Sunday po. God bless po sa ating lahat. Mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi. Lalo na po sa mga uwi sa malayo.